Welcome to Shift and Stir. I am Alpine. Joey. Today we have our episode 2 for season 3 and it's all about upskilling and the side hustle. Uy, racket. Oo, buksan mo na yan, girl. So, Ano na ang upskilling natin? so bakit suddenly, lalo na sa social media and kahit dito sa Qatar, daming training school, like, pwede ka naman sabihin. Ayoko, pwede na sabihin. Like, she has a training school. Meron tayong small businesses na open. So, sunod-sunod na itong mga. Actually, pwede mo sabihin? Pwede natin siyang sabihin, but for now, wag muna. Sige, ang gagawin natin dito is for them to understand, baka sabihin nila, ang dami kong business. Nagbi-business consultancy po tayo. So, in business consultancy, we are helping aspiring entrepreneurs, which sa susunod siya naman ang tutulungan natin. I'm helping aspiring entrepreneurs to open up their businesses. And it can be from hospitality to event management, going to training centers, kasi doon yung pinaka-solid background ko. And we have now 2 na nagra-run at sana maging successful. Let's pray for that. Oo, maging successful sana siya. Doon mapapasok yung upskilling. It's very important na hindi lang may experience ka or may bachelor's degree ka or may master's ka. Ngayon, ang labanan po, especially sa Middle East, is yung upskilling natin. From AI tools, going to, let's say, interpersonal skills that you should be having, to technicalities, no, cognitive, technical, and of course, yung pinakamahalaga na hindi siya masyadong hina-highlight because it's on the qualitative metric, which is emotional intelligence. Talaga? Oo, mahalaga yun. Mahalaga yung... Parang wala namang... Okay. Uy, in the leadership, especially so po... leadership. For those... senior management. Yeah, emerging leaders, managers, mahalaga na meron tayong training sa emotional intelligence. Being empathic is different from being... alam mo yan, yung when you sympathize, it's different from when you empathize. Ay, totoo yan. Pero madaming dito sa Qatar, madaming mga nasa senior management na nandun lang sila, pero wala silang emosyon, wala silang EI. Oo. Emotional yung EQ kasi mahalaga. EQ pala, EI. Uy, tama rin yun, EI. Emotional intelligence is okay. But sometimes, we call it EQ as the emotional quotient. Hindi lang siya yung intelligence. Maraming matalino. There's a lot of intelligent, yung mga bright, the smartest and all. But the problem is they don't have the emotional quotient. And you know, I am doing training po. Yung pala yung kailangan kapag ka, di ba? Nasa senior management. Totoo yun. Minsan, they will be labeling you as a person who might be pretending to feel everything. No. People pleaser. Oo. Skill po yun na kailangan mo when it comes to managerial position na or leadership. For example, hindi naman pwedeng everything is technical, everything is quantitative, no? In key performance indicators, hindi ka magsusurvive if you are all into quantitative metrics. There are factors na magpo-fall sila under qualitative metrics, and sometimes they will become the game changer ng management. May matalino na hindi makapag-lead, but meron ding average, pero when it comes to leadership skills nila, ay napakagaling talaga nila. And I know one. Gusto ko nga siyang banggitin, baka magalit siya sa akin. Magaling na. Kabayan natin siya, at magaling siya, CEO siya. Sino yan? Nakita ko na siya. Hindi ko babanggitin yung pangalan, pero pag binanggit ko yung kumpanya, malalaman nila. Nag-training ako sa kanila, and I saw how hands-on she was during the time na nasa kanila ako. Hindi natin siya babanggitin, pero alam mo to. Ay, may mamaya na lang. O sige po, pero ito, isa po siya. Sige na, babanggitin ko na siya. Ma'am, huwag kang magalit sa akin kung mapanood mo to, pero isa ka sa mga iniidolo ko. Uy, compliment yun. CEO siya ng Qatar Living. Sino?
Hindi ko, Filipino? Filipino, ang galing. Nung nakita ko siya, nung na-meet ko siya, even those people who's working with her, even yung parang sa HR nila, Filipina din, you know, yung napaproud ako sa kanila na ito mga Pilipino and they made it already. Hard work and all. May ganun ka, no? Ako, wala akong pakialam kung Pilipino sila. Uy, pag Pilipino, yung sobrang na-amaze ako, yung galing nila. Ganun, yung parang nai-inspire ako May to sense do of more. ano tawag doon? Ano ba Hindi siya yun? nationality yun. Ano ba yun? Patriotism. Patriotism? Ako wala akong pakialam. Oo, nung pag nalaman kong Pilipino, talagang minsan nga nakatunganga na lang ako kasi nagmi-meeting kami. No? Though I should be the one presenting, pero nung nagsalita na siya, so kung galing naman ni ma'am, ganon. So, from there, we draw inspiration. At doon papasok yung importance Sino of... sinabi nung pangalan niya? That's the importance of upskilling. Okay. Di pa dinadaanan na lang kami Ano ngayon. pangalan niya? Nakalimutan ko yung pangalan niya. Ngayon naaalala ko lang si Miss Marinel, yung HR. Pero, Babae siya. yes, kailangan ko ayan yung problema ko sa short-term memory ko. Mami Fag. Pero magaling siya, okay? And then here now, napasok mo na yung mga training centers. Ang May daming dumaan training. kasi, sorry. Oo, ang daming training centers at sana yung ingay hindi nyo po naririnig. True. So, meron tayo from, everyone is suddenly talking, sabi mo, about Upskilling, freelancing and the side Kasi ang hustles. hirap talaga ng buhay ngayon, di ba? Dapat meron ka ng side hustle. Like sa Pilipinas, kung nasa abroad ka, well, hindi naman lahat nakakayang tustusan lahat ng sahod mo sa kung ano man ang dapat mo ipadala sa Pilipinas. So, dapat may side hustle. Oo, at Pang travel or pang bayad speaking ng of bills. side hustle, ako na yata Yan, ikaw ang ako na yata ang pinaka Uy, may side hustle din ako. Hindi ko, oo, di ba? Hindi lang halata. Hindi lang halata. Pero alam ko marami ka rin ginagawa. Isa lang. Ay, isa lang yun sa'yo. Isa lang. Dagdagan natin. Dagdagan mo. Yung tea time ko nga. Yun yung titay mo. So, jobs changing fast, such as the influence of the AI and automation, the rising cost of living, seeking financial independence. So, in here, what do you think? What if your current job disappears in 5 years? What skill could double your income? Not necessarily double, no? Pero will help you. Will help you No? survive. Feeling ko naman hindi siya, like, ako ngayon nasa comms ako. So, feeling ko nandun pa rin siya. Hindi siya mawawala in 5 years. Kasi public relations will always be Yes, there. of course. Pero like yung sa mga IT job, yun siguro yung pinaka mahirap or talagang at least ng AI. Yung asawa ko nasa IT siya. So, parang 2 days ago, pinag-uusapan namin na natatakot nga siya. Anong mangyayari sa akin? Kasi parang iti-take over na AI, ganyan. Tapos sabi ko lang, feeling ko naman hindi matitake over totally. Meron kang tool, pero syempre doon pa rin ang tao to parang gawin ang lahat. Pero hindi siya totally mawawala. Yeah, I am always highlighting this po when I am teaching human resource management and supply chain management. The fear of the students na may point pa ba why we are taking these courses because maybe mawawala din naman itong trabahong to. I would like to highlight hospitality industry, hotels, restaurants, and cafes, robotics. If you will go to Japan, everything is automated. China. So. Oo. Pagdating mo sa McDonald's, sa isa sa mga branches nila sa Japan, wala na talagang tao. So, it's like conveyor belt na siya, tapos meron siyang station by station. Darating na lang sa'yo yung order mo, especially if it is takeaway. So, wala na talagang tao. There are also hotels na naranasan ko na nakita ko yung robot na yung nagsiserve, no? Machine na siya, okay? Controlled machine na sila. The most important thing here is always consider the human factor. Ano yung human factor? These are the emotions na hindi maibibigay ng ng skill, ng computer, ng robots. So minsan, sobrang nakaka-overwhelm na mawawalan tayo ng work because meron ng automated kiosk, meron ng mga interface, no? Agad makapag ka. At the end of the day, when troubleshooting
comes to the picture, hindi nila ma-troubleshoot ang sarili nila. Tapos, you are serving who? Human. And always remember, sabi ko sa mga estudyante ko, human is for human. Always remember that. Kaya minsan, napapawi ko yung mga alinlangan nila sa isip Pero ang nila ganda na, na sinabi mo. yeah, human is for human. Hindi pwedeng isa-serve ako ng machine, tapos pag may emotion ako, hindi ako maintindihan ng machine, Joey. Tapos, anong mangyayari? Hanggang sa frustrate na lang ako, pupunta ako sa customer service, hindi rin naman mariresolve ng robot ang customer service issue ko. So, don't worry guys. Human is for human at hindi tayo mawawalan ng trabaho. Always remember. Relax Hindi lang. dahil gusto ko kayong mag-upskill or anything, no? At mag-enroll sa training center. No, it's not like that. You need to open your mind when it comes to understanding. Yes, nasa advantage, ano sila ngayon? In demand ngayon ng AI. Saka lahat ang bilis ng- ng ano nila, yung parang progress. nila. Yes. Today, we will be exploring how people are learning new skills and building extra income. in the digital age. So again, AI won't replace everyone, and people using AI may replace the people who are not using AI. True. Yun yung magandang factor. Syempre, sa upskilling, kailangan nag-a-advance din yung mga skills mo. True. I'll give you one example. Lagi ko itong sinasabi when it comes to organizational management. 5 years ago or 10 years ago, you are searching in the market for the most promising applicant. Okay. Brightest, smartest, the most, yung mapapakinabangan ng kumpanya. Mm. Kahit gaano ka katalino, kahit summa cum laude ka pa, and you are number one potential in the market. After 3 years, after 5 years, Joelyn, you are not the best among the rest. Kasi may bago ng technology, may bagong mga system, may bagong software, True. and then, may bagong tao na darating sa picture na mas matalino sa'yo, na mas magaling sa'yo. Oo. So, paano mo iti-take yun? You need to upskill. Dapat hindi dapat tayo maging stagnant kung anong Exactly. meron. Naalala ko, lagi ko sinasabi sa mga kaibigan ko na you should always progress and not regress. So, Yes. dapat pataas tayo ng pataas. Huwag tayong bababa. Yes. Huwag pa-depreciate. No, pwede naman mag-step back, pero Mm-mm. huwag kang maging idle kung nasan ka ngayon. And masaya kayong to keep on learning new things, new ideas, ganyan. Because upskilling is all about being relevant. Specifically, sa profession na ginagampanan mo ngayon, mahalaga na relevant ka, hindi lang sa how you handle the people, your communication skills, presentation skills. It's all about technical skills din, kagaya ng you need to learn AI. But do not overuse AI. Minsan, kaka-rely mo sa AI, nawawala na yung... Wala nang human touch. No? Yeah, wala na yung personality mo dun sa work mo, sa report man yan, sa presentation man yan. So, let us now explain why upskilling matters. So, degrees are no longer enough. Technology, new value, adaptability, digital skills, problem-solving, communication skills. So, it's hard to say, pero hindi lahat parang nasusolusyonan or hindi sapat lang na may hindi pala master's. Bachelor's degree pa lang. Degree pa. Oo. Yung diploma mo alone, sometimes hindi siya enough. Ito, Kaya nga ngayon, di ba, ang dami na nagmamasters. After mag-bachelors, magmamasters na sila. ito bibigay ko sa inyo to, no. I think for you to ponder, hindi ka nakapagtapos. Sasabihin mo, ang hirap makahanap ng work, which is true. Pero ibibigay ko sa iyo yung kabilang picture. Nakapagtapos ka na, may bachelor's degree ka na, may master's ka na, dami mo ng certificate, nahihirapan ka pang maghanap ng trabaho. Paano kung hindi ka pa nakapagtapos? Saka usually, ang requirement nila, natatawa nga ako kapag, kunwari, ano kasing position niya,
Basta like a receptionist. Hindi ko naman sa inaano Oo, ng oo, oo. receptionist, pero gusto nila bachelor's degree. Yes. Ngayon, halos naghahanap ng bachelor's Yun na degree. yung parang pinaka minimum requirement Oo. nila for education kapag para ma-apply ka sa company. Uy, I would like, baka ma-preempt ko po ito, pero kahit na papaano, may way tayo para makatulong for our kababayan, sa mga Pilipino po. Kung hindi po kayo nakapagtapos, tapos maybe you became like a breadwinner at an early age, pinag-aral mo yung mga kapatid mo, ngayon lisensyado lahat, may diploma lahat, tapos ikaw wala ka, message niyo po ako. May solution po tayo dyan. So, Fast track. meron tayong solution dyan kasi minsan you need to secure your job not only here in Qatar, no, all over the world naman. Minsan matatanggal ka sa work kasi wala kang diploma, wala kang no? degree. So, baka makatulong po ako, i-message nyo lang po ako. May solution tayo dyan. May Sinabi work mo to sa around. akin. Yes, yun yung sinasabi ko sa'yo. At But kung specifically for OFWs, oo, right? for Filipinos po ito, no. Ngayon naman kung ibang nationality kayo, may dalawang centers tayo dito na makakatulong din po sa inyo. So, if we cannot give you the diploma at early stage, pwede kayong magkaroon ng professional certification, and these are attested by Qatar Chamber and MOFA. And if you would like to one step ahead naman, po, pwede kayong pumunta sa international certification, pwede rin naman po yun. So, tsaka na lang natin pag-usapan kung saan po kayo ilalagay. Depende sa course na kailangan ninyo or program that you need. Okay. Now, let's talk about examples of the in-demand skills such as AI tools, data analysis, digital marketing, video editing, sales, content creation. Like na, kaya di pa tayo kumikita. Oo. Sabi ko naman sa inyo, mag-like, subscribe lang kayo, manood lang kayo. Hindi kami nagmamadali, guys. Okay? Pero kung pwede nyong madaliin, pwede rin naman yun. Coding and public speaking. Last Friday, nagulat ako. Oo, last Friday. Free workshop yun na. Meron tayong free workshop for public speaking and presentation confidence. Yung nakalista, okay na kami dun sa list of attendees. Tapos nung natapos yon, nagulat ako na mas madaming umattend. So alam nyo, pag narinig nyo kung paano sila nagtanong, kung bakit sila I'm asking them, why are you here sa public speaking? Tapos ang dami rin pala na may stage fright, meron silang, alam mo yon, hindi sila makatingin sa mga mata ng attendees nila, nagkakaroon sila ng mental block. Ang dami kong Kasi natatakot sila eh. Ang dami kong problemang narinig galing sa kanila. But as being mass comm students, alam mo, parang hindi natin naging problema yon kasi na-train tayo. Pinag-aralan kasi natin yon. Ngayon, sinasabi ko sa kanila, kung ano yung natutunan ko nung nasa university ako, na nag-aaral ako ng mass comm, bumalik kayo dito sa training center na to, ituturo ko sa inyo. Actually, nagpa-activity ako. Immediately, may 3-4 na na-overcome nila kaagad. Kasi hindi lang sila aware dun sa... Wala silang proper guidance on how to like do it. At saka yung iniisip nila, sometimes alam mo, overthinking lang sila. No one knows the presentation better than you. Doon ka palang mag-umpisa. And I am telling them, presentation is confidence. Kapag hindi ka talaga nag-prepare, natatakot ka. Kasi kapag wala kang familiarity to the subject that you are talking about, then research is important also. Tapos minsan yung mga small things na nasuggest ko sa kanila, it changed how they present. Nakita ko sa kanina dumating kayo, takot na takot kayo sa presentation. Pagkatapos ng workshop, binigyan ko sila ng activity. Aba, ang mga attendees natin, ayaw nang tumigil sa pagsasalita dun sa harap. So sabi ko, give yourself a round of applause kasi ito yung reason kung bakit nandito tayo ngayon. Tapos nakita mo, yung confidence nila ngayon, from 50%, ngayon nasa mga 90% Congratulations to you, teacher. You opened the door. We will be opening the door para sa lahat ng hindi lang Filipino, African, all nationalities, welcome kayo doon. No? So moving to that, people winning today, totoo to, are lifelong learners.
Kaya ikaw, lagi kang Lagi ako nag-aaral. nag-aaral. Uy, mag-ano tayo, mag-law tayo online. No, I don't want. Ayun. Ayoko. No, I don't know. Ayoko. O mag-PhD na lang tayo. Alam mo ba, kwento ko sa'yo. Oo. Kasi di ba gumaling ako sa UP? Oo. So, nung graduation ko, 3 years, oh my gosh, 3 years, 3 years ago na yun? 3 years ago na yun. So, nalate ako. Sa graduation? So, nalate ako sa graduation. So, hindi ako nakapag-picture sa mga students, sa professors ko, which is nakakainis. But anyway. Saan ka galing? Qatar? Nag-drive kasi ako from Pampanga to Laguna. So, ang sabi ni Waze, 3 hours lang. Umabot kami ng parang 5-6 hours kasi sobrang traffic sa Manila. Traffic. Yeah. Tapos, so, nung dumating na ako doon, nag-march ako with the PhD graduates. Wow, okay. So napapaisip ako. Tapos may nagsabi na isang staff ng UP na, oh ma'am, It's a parang sign. time na po na mag-ano kayo, PhD. Pero iba talaga ang feeling. Kasi, edi masters muna. Oh, tapos Umakyat sa PhD. stage. Tapos PhD. Iba yung feeling kapag, saka, kalingan nila ako eh. Oo, true. Kasama ko sa PhD students. Oo. Iba yung feeling graduating along with them. Mm-mm. Kasi parang, oh my gosh. Siyempre ibang level naman yung Oh, offer sa masters. Oh, paghandaan mo. Pero pinag-iisipan ko pa na. Oh, paghandaan mo yan, kapag ready ka na, I'm with you. Sabay tayo. Yes. Maglolo tayo. Ayaw mo palang, mag-PhD na lang tayo. O, sige. Pero ibang struggle kasi yung PhD. Totoo din naman. Oo. Pero I'm always open to that. Yes. And then, sabi nga ng ating venue ngayon, courtesy by T, Social Cafe, Let There Be Light. Ayan, nagka-light na po. So, going to our, ano yung sinasabi mo about UPOC, online campus? MOCC, so, nakalimutan, ano bang ibig sabihin ng MOCC? So, mga short, parang in layman's term, is mga short courses siya. So, year-long meron siya, like, yung napag-aralan ko before is about sa child care. Mm-mm. So, per month, meron siyang mga topic. Nakikita ko yan. Actually, you know, GMA News is always posting that one. At doon ako natututo. Mga free. Saka maganda dito is free lang siya. So, mag-register ka lang sa UPOU MOCC. Tapos, i-click mo lang yung course na gusto mo. Tapos, mag-register ka lang. Pero may mga, ano yun, may mga test din. Pero madami lang, ang maganda lang sa online is madami lang talagang reading. Oh, yes. But you know what? 2 days ago, you sent me a link regarding Qatar tourism, hospitality and all. Oo. Ayun. Nakadalawang, ano na yata ako. 2 topics na yung natapos ko. Tapos may theory assessment siya right after the videos. Oh my gosh, natapos na. Ako nga, hindi ko pa nagsisimula. Talaga ba? Ako, pagka-send mo sa akin. Kasi nabasa ko siya sa newspaper. Tapos sabi ko, uy, parang bakit yan? So, sinend ko sa'yo. So, yun, naumpisahan ko na yung introduction, onboarding the people, understanding the importance of orientation, ganyan. So, pipili-pili ka kasi doon kung ano yung akma sa'yo. So, parang nakadalawa na ako. Tapos, may test parang yun, may exam. Ngayon, okay naman. Nakapasa naman. Nakapasa naman. Pero meron akong isang mali dun sa isang topic. Parang 10 questions, I got 9. Because my answer is about letting them do the actual, what you call this, practice. Ngayon pala, yung sagot doon, dapat meron kang time allotment na ibibigay sa kanila. So, you just don't allow them to perform. Okay. Ang sagot is giving the task in a period of time. So, yun ang mali natin. Okay. Pero maganda yun. Ang ganda nila. How about the test the app? You mentioned also test the app. Ay, naku. Alam mo ba, naalala ko, nag-download pala ako 2 or 3 years ago. Pero mabilis, parang katulad din sa Pilipinas. Pero doon kasi physical. Pero dito, ano lang siya. Online lahat. Oo. Tsaka hindi ka lang magbabasa. Doon sa sinend mo sa akin, video lahat. Makikinig ka lang, tapos magte-test ka. Pero ang siguro, isa sa mga challenge lang is dapat talagang makinig ka or magbasa ka lang talaga. Focus. Kasi focus talaga. Concentration talaga. Kasi like right now, ang dali lang mag-check sa yung Facebook, ng social media. Pero you have to think na you are learning. Parang nasa school ka lang dati. Without the phones, ha? So, dapat nakatutok talaga.
talaga para ma-absorb mo kung ano Ah. man ang itinuturo sa'yo. Feeling ko doon ako nagkamali. Kasi gumagawa ako ng almusal nung lumitaw yung part na So, yon. nagmo-multitasking Hindi ako ka. masyadong nakinig. So, ginamit ko na lang ang stock knowledge doon. Mm. Tapos mali pala, may sagot pala doon sa video. So, kaya Okay lang natuto na yun. ako. Lahat ng sagot nandun sa video. So, kapag hindi mo talaga pinanood or pinakinggan, medyo malilihis ka ng landas, Pero dapat girl. mag-stick talaga yun sa mind mo, hindi yung just for that particular. Yes, true. So, ngayon, pupunta na tayo sa side hustles. Why it is booming? Main reason, of course, nandyan na yung inflation or the financial pressure, remote work opportunities, yung mga VA, virtual assistant, isn't it? Gusto ko rin mag-VA. Oo, gusto mo ba? Merong course na ganun. Talaga. Oo. Desire for Baka wala freedom na and akong oras para flexibility. kay Adi kapag mag-VA. Hindi. Ano lang yon, once a week lang yon. Okay. Tapos, pwedeng online, pero pwede rin physical. Okay. Pwede mo rin dalhin si Adika. Ako yung Adika, let's go. Tapos nandun ka sa classroom. Sige. Kaya nga sabi ko, we need to create bonding with your daughter. Para kung sakali man, ma-babysit ko siya. Diba? Pero magagalit si Thea, hindi ko siya i-babysit. Iiwan ko pala siya sa'yo. Lagot ka na naman kay Tay. Natakot ako kay Thea. Takot ka sa anak mo. Oo. Ayaw niya kasi ako kumahawak ng ibang bata. Siloso si Teo. Oo, gusto niya siya lang yung baby. Kaya hindi na siya feeling ko magkakaroon ng kapatid. So, sabihin niya, malay mo. Ay, wag kang ganyan, magagalit siya sa'yo. Joke lang, sige na, baka awayin ako. Yeah, let us now explain the shift of old mindset. One job for life, and the new mindset is multiple income streams. So, dahil sa hirap ng buhay ngayon, pero like, nung panahon pa ng parents natin, one job is enough. And it will sustain you hanggang mag-retire ka. Oo. Kasi may retirement pay ka naman. Pero ngayon, sa panahon natin, ang hirap kasi ang bilis ng teknolohiya. So, Kaya nga. ang bilis din dumaan ng pera sa palad Totoo rin yun. So, kailangan nating mag-earn at maghanap ng trabaho. So here, the common side hustles na meron tayo will be freelancing, pwede rin ang YouTube, pwede rin ang podcasting, affiliate marketing, we have coaching, social media management, sometimes photography, event management, kagaya ng ginagawa ko, and more, or sometimes hosting. Oo, pwede rin yun. So side hustles aren't only about money, it's about creativity or maybe your passion, creating security and independence as well. Naalala ko na may kaibigan ako na nag-host siya, aside from you, na sinasabi nga na I am myself and I am hosting. Parang ito talaga ang passion ko. Though hindi niya talaga mismo work yun, it's only as a side hustle. So, doon niya nalalabas yung sarili niya kasi gusto niya mag-host. Actually, ganun din yung nangyayari sa akin. Oo. Since nasa cafe po tayo, ang daming nagaganap. Alam mo yun, maraming ingay dito. At baka hindi naman siya, check natin. Oo, i-check natin yan mamaya. Okay. So, pagdating sa hosting kasi, you can express yung kung sino ka talaga. Lalabas doon na, ay, ganito pala ako pag hosting. Alam mo ba, lagi akong, kung makikita mo, gaya ng sinasabi ng anak ko, napaka-serious mo, mama, hindi ka marunong mag-joke. Ganon siya sa akin. Sabi ko, talagang seryoso ako. But you know, when I am hosting, na-feel ko na komedyante pala ako pag nag-host ako. Hindi mo ba ako nakita nag-host? Natatawa ako dun sa mga comment nila. Sabi na, you're so funny sa stage, ganyan. Kapag nag-host ka, ibang tao ka. Tapos, nung marami nang nag-comment ng ganon, sabi ko, may komedyante side pala ako. Hindi ka lang aware? Nakakatawa talaga ako pag nag-host. Talaga ba? Yung parang engaging siya, lagi ko siyang inililink back sa audience. So, hindi ko rin naman alam yon kung hindi lang nila ako pinifeedback. So, marami kang which is nice, ha? Yes, you will understand na kung sino ka talaga minsan. Galing yun sa side hustle, hindi dun sa totoong trabaho mo. Yes. So, start your side hustle. First thing first, you need to identify your skills. Learn marketable skills. Sorry, na-lost na naman ako. Start small, build online presence, and stay consistent. Parang yung lost. Parang yun yung ano niya. Dapat na yung mata ko. Yung mommy brain, no, yung fog. So, next one. So, challenges of side hustle naman tayo. Okay. Common problems, burnout,
time management, comparing yourself to others. Oh, Don't di do ba that. naman? Everyone has their own timeline. So, dead ma. Kahit i-pressure kayo ng parents nyo, Oo, huwag pagpagayaan yung nyo. may magpa-pressure kahit sino pa yan. It can be exhausting to balance work life and side hustle. It is so hard, but if you are committed to it, nothing is impossible, guys. Makakaya niyo yan. Saka naalala ko nun, kasi may mindset din ako na, okay, I'm doing this side hustle because I have this goal. Nga, ang goal ko is makapunta ng Canada or ng Korea. Yes. So, I always go back to that goal. Why am I doing this? Para makapunta ako dito sa specific Yes. or mabili ko ang specific item na gusto ko. So, that is equivalent to having objective or direction kung saan ka, bakit mo to ginagawa? Hindi pwedeng ginagawa ko lang to kasi kailangan kong gawin. Kailangan dahil, bakit, di ba? There should always be a purpose on what you are doing. And the practical advice is you can start 5 to 10 hours in a week. You need to build a system. You need to protect your mental health, which is the topic last episode. And rest matters too. True. Oo, magpahinga. Sabihin mo yan sa sarili mo, Alpine. So magpahinga ka. Oo, hindi ko alam. Batsyada ako. So, Staycation ka ganun. sa Sabado, dalhin natin si Adiga. Mag-relax-relax naman tayo. Saan kaya? Sa player? Oo, dalhin natin siya. Meron akong alam. May player sa Mircom. Sa Vortex. Sa Vortex. Oo. Gusto niya doon. Sige, dalhin natin siya doon. No problem. So, our consistency always beats Intensity. Tama. Consistency beats intensity. It's not how big. Dun sa umpisa pa lang, kailangan malaki. Hindi. Kailangan you start small and then maging consistent ka. Finish strong. Ganun. Hanggang yung fortress mo, mabuild mo siyang Ay, taray, fortress. Oo. Hindi pwede yung, ang laki ngayon ng umpisa. It's a wow, it's a big one. Tapos, after 1 month, 2 months, bumagsak na yung malaking yon. So, you need to sustain it. Wrap it up, Jo. So, upskilling is no longer optional. Side hustles can create freedom. Small skills can create huge opportunities. So, what skill will you learn this year, Joelyn? So, funny thing because last week I enrolled. Hindi pa pala ako nag-submit ako for registration for MBA. It's online sa Good PUP. job. Di ba nag-MBA ka? Sabay ako. Hindi, MPA ako. MBA ba? Sige, isend ko yung link sa'yo. Oo. 500 pesos lang naman. Sabay na tayo mag-MBA. Classmate tayo. Mga piyak. Ba't ka mangungopya sa akin? Ay, mas magaling ka sa akin. Mangungopya. Kasi MBA yun. Di ko naman party yun, no? Pero mahalaga yung MBA. Sabi kasi ng husband ko na since you are nasa senior management na kasi Yes, so tama. kailangan mo ng people skills. Oo. Though medyo na-improve naman ako kasi And I can see that. ng mga courses last year, which is sobrang helpful talaga sa akin yung public speaking and all. Kasi nag-aral ako last year, October, November, December yun. Pero online na siya through Coursera sa LinkedIn. Pero napansin ko na mas confident na ako magsalita compared before. Yeah, I can talagang ganun talaga ako. Which I can see. Proud nga ako. Proud moment ko ngayon to. Yung sinasabi niya sa amin nung una kami mag-podcast, hindi ako magaling dyan. Kasi yung taga-taga niya sinasabi nung podcast tayo. Ayaw niya. Ako talaga yung mapilit. So, after that one, guys, what side hustle idea you've been delaying? Meron ba? Ako na yung magpupush sa'yo kung meron. Yung tea time ko. Wala pa akong pera. Mag-ipon tayo. Para tayo, dyan. no? Okay. So, we would like to thank you for joining us on this episode 2. And please watch out for our next episode. The Visit Pinas Reality. Again, this is Alpine. I'm Joey. And this is Shift and Stir. Bye. Thank you, Tea Social Cafe. Thank you.